Breaking news mga kababayan. Nako, Tito Soto, supalpal ng Korte Suprema dito. Di ba kilala po natin si Ping Lacson at saka si Tito Soto. Ito yung mga pasaway na kini-question ng mga desisyon ng Korte Suprema dito sa pagbasura ng impeachment na kaso ni Sara. Ito po mga kababayan, yung mga senador nagtipon-tipon, nag-caucus para sa impeachment ni BP Sara. Nako, bakit kaya mga kababayan? Di ba binasura na ito, nagsalita na ang Korte Suprema dito? Panoorin natin bakit natataranta si Tito Soto na 5 maleta ang kinubra. Ito yung mga pasabog ng 18 Marines mga kababayan. Marcoleta, may pasabog din. Kaya nga nabugbog lagi itong si Ping Lacson dito Supalpal lagi dito Kasi nga walang nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Pero pag impeachment ni Sara, ganadong mga ito. Mga maleta-maleta boys na mga ito. Kaya ngayon, panoorin natin bakit nagko-caucus. Aburido na ba? Taranta na ba ang mga ito? Naku, ito na po mga kababayan, magugulat kayo. Nelson, dinaluhan ng 11 senador yung all-member caucus kanina na ipinatawag ditong si Senate President Vicente Soto III. Tanging si Senator Robin Padilla lang ang dumalo mula sa panig ng minority bloc. Ayon kay Soto, kasama sa mga tinalakay ay ang agenda sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes. At tinalakay din yung posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang senador na magsisilbing judges may kanya-kanya na rin daw na paghahanda sakaling matuloy nga itong pagliliti. Sa panig ni Senator Panfilo Lacson, may kinakausap na raw siyang isang judge para i-briefing siya sa rules of court. Ito namang si Senator Pia Cayetano. Isipin nyo mga kababayan, yung mga hindi abogado, aburido na. Nagrenta pa ng former judge. Ito yung mga legal luminary ni Tito Soto na question sa mga naging desisyon ng Korte Suprema sa pagbasura ng impeachment. Isipin nyo mga kababayan, tapos questionin nila ang sinulat ng ponente sa ponensya dahil majority ng mga justice binasura itong impeachment na ito. Di ba ang kakapal ng mukha ng mga ito? Pero pag flood control, hindi sila gumagawa ng trabaho nila. Tignan nyo yung report, yung partial report ni Ping Lacson. Gusto niya papirmahan sa mga kapwa niya senador. Binira tuloy ni Marcoleta. Binira din ni Cayetano. Hindi pa nga tapos ang investigation, meron agad siyang partial report. Na yung partial report niya, hindi naman tumutugba sa kabuuan na investigation. Tila itong si Lacson, protector. Yan yung sinasabi ng mga kritisismo dito. Kasi nga mula nung inagaw itong Blue Ribbon Committee kay Marcoleta, wala na, nagkehetot-hetot na. Kaya ito, magbabayad pa ng mga justices para lang mapag-aralan ang impeachment. Isipin nyo mga kababayan, tapos questionin nila yung mga sinasabi ng Korte Suprema, mga Hestas Barabas. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Pag impeachment sarang galing-galing, pero pag flood control, tahimik kayo. Mga Hestas Barabas kayo. Yan ang sinasabi dito. Tignan po natin. Sabi niya, abogado naman siya at kaya marami siyang baon na preparation at galing din naman daw siya. Pia Cayetano, sabi niya, abogado naman siya at kaya marami siyang baon na preparation at galing din naman daw siya sa mga previous impeachment trial dyan sa Senado. Sa panig naman ni Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, hindi siya nagpe-prepare dahil ganun daw siya. Basta kung ano na lang yung dumating, darating. Kasi abogado yung magiging timetable ng paglilito. Mga kababayan, kahit hindi i-review ni Senador Marcoleta, alam niya yung takbo ng investigation. Kasi nga, batikan na abogado ito. Itong si Lacson na mayabang, na laging nasasampal ng sapatos ni Marcoleta, kasi nga walang utak tignan nyo itong si Tito Soto, wala ding utak.
Isa ring nakakubra ng 5 maleta ayon sa salaysay ng 18 Marines. Ayaw mag-imbestiga ng flood control. O pagka kay Sara, ang gagaling nila. O tignan nyo, magbabayad pa sila ng mga abogado nila para lang mapag-aralan yung impeachment. 'Di ba mga kababayan? Dito nyo makikita mga kababayan na bias na ang mga ito. O ituloy pa natin. Isis sakaling matuloy nga yan. Sabi ni Soto, mahalaga na mailatag nila yan dahil magkakaroon ng session break ang Senado sa darating na June 5. Kung sa May 11 daw nakaschedule ang botohan sa Kamara at kung agad na maitatransmit yan sa Senado, yung articles of impeachment sa May 12 o kinabukasan, sabi ni Soto, agad din nilang aaksyonan yan at magko-convene sila ng impeachment court sa May 13. Kung matutuloy yung paglilitis, sinabi ni Senator Lacson na maaari nilang obligahin na dumalo si VP Sara o depende pa rin daw yan sa pangalawang Pangulo dahil pwede niyang i-waive yung kanyang appearance. Siniguro naman ng mga senador dyan na magiging patas yung pagtupad sa kanilang mandato. Siniyak din ng Senado na may sapat silang pondo para sa impeachment trial. Sabi ni Senator Lacson, mayroon pa silang 27 million pesos dahil nasa kalahating milyong piso lang daw yung nagastos nila sa pagpapagawa ng 6 na piraso ng official impeachment robe na gagamitin naman sa paglilitis. Magkano ang bayad nung impeachment robe nila? Check nga natin, 26 million. Impeachment robe na gagamitin naman sa pagpapagawa ng 6 na piraso ng official impeachment robe na gagamitin naman sa paglilitis. General. Magkano yung bayad? Para sa impeachment trial. Sabi ni Senator Lacson, mayroon pa silang 27 million pesos dahil nasa kalahating milyong piso lang daw yung nagastos nila sa pagpapagawa ng 6 na piraso ng official impeachment robe na gagamitin naman sa paglilitis. Ay, isipin nyo mga kababayan, kalahating milyon yung damit na gagamitin nila impeachment robe. Isipin nyo mga kababayan, 500,000 agad. Magkanong isa? Kung ang gagamitin nila sa impeachment na ito, di ba? Ako, paggagasto lang ng ng kaban ng bayan, mga Hestas Barabas. Jen Nelson. Akala ko all member, bakit 11 lang? Kulang. Yun nga, Jen, all member yan, inibitahan silang lahat. So, yung iba siguro nasa out of town, hindi nakadalo. So, 11 lang ang nakadalo. At sa panig ng minority bloc, si Senator Robin Padilla lang yun nandun. Bagaman kanina, nandun naman din sa Senado si Senator Marcoleta na dumalo sa pagdinig ng Energy Committee pero hindi raw siya nagpakita doon sa caucus. Ayun, oho. Well, anyway, abangan natin. Pero umaasa ba sila na sasampa sa Senado ang impeachment? Jen, naghahanda sila kung posible. No? Yun nga ang sinasabi nila, lahat yan, nakadepende pa rin kung makakakuha ng sapat na boto sa plenaryo ng Kongreso yung impeachment. At kung yan ay ipo-forward. Dahil mahirap naman daw na magkagulatan, kaya ngayon pa lang, nagpe-prepare na sila kung sakasakali na makarating sa kanila yung articles of impeachment. Lalo ngayon, may pasta na ukol sa forthwith. Di ba? May pasta na Supreme Court. Kung kailan daw pala nila simulan gusto yung forthwith eh. Oo. Hindi pala naman agad-agad. Huwag lang i-delay. Huwag lang, yes. Huwag lang i-delay. Pero pwedeng paghandaan at kung kailan mo uumpisahan. Yun. Huwag mo lang i-delay. Kaya forthwith. Yun pala yun. Yun parang... Ang galing ng pagkakapaliwanag. Parang ano rin sabi yan ni yung... Senator Soto dyan, ang sabi ni Senator Soto dyan, yung decision na yun ng Korte, tugon dun sa inihain na petition, no? Yung specific petition na yun. Pero ang sinasabi ni Senator Soto, ang forthwith para sa kanya, agad-agad at kinabukasan din. Kung May 12 makakarating sa kanila, May 13, iko-convene niya na ang impeachment court. So para sa kanya, hindi sa kumbisido sa decision ng Supreme Court talaga, ha? Ayaw talaga ni SP Soto, ha? Nakahanda naman na daw sila dyan. So, walang dapat hintayan. Kung darating sa May 12, May 13, magko-convene na sila. Ayun, ganyan na yun. Ayan mga kababayan, anong mahihita natin dito kay Soto? Alam naman natin yan na gusto talaga niyang ma-impeach si Sara Duterte. Di ba mga kababayan, little knowledge is very dangerous. Sabi nga ni Tito Soto na walang utak eh. Hindi pa nga nagbobotohan sa Congress, atat na itong si Soto. Gusto na yata maging VP at palitan si Sara. Halaka, isa talagang kupal, sabi ng mga tao. Imagine 27 million para sa impeachment, what a waste of money, sabi ni MJ Sanchez.
Nakawan, pagtaas ng petrolyo kasama ng mga bilihin at pagtaas ng kuryente. Sana harapin nyo, mga hinalal ng taong bayan na dumadaan ng matinding krisis. Sabi ni Survivor, Erling, naalala ko yung nakipag-meeting si Noynoy sa mga senators para sa impeachment ni CJ Corona at may issue ng milyones binigay sa mga korap senators para lang ma-impeach si Corona. Sa kalaunan ay vindicated at napatunayang panggagago lang ang ginawa ng mga demonyong korap. Nako po mga kababayan ko. Lacson, SC's Supreme ruling won't affect BP Sara. Ala ka, mga kababayan ko. Nagmamagaling na naman itong si Soto, ay si Ping Lacson. O, tignan nyo mga kababayan ha. Pakita lang natin ito ng konti. Ano yung sinasabi ni Ping Lacson dito? Trillanes, Gordon. Ay, walang mga kwenta ang mga yan. Alam natin, walang nagawang maganda sa Pilipinas yan, puro panggagago lang. Ito po, sabi po nagmagaling na naman si Ping Lacson. Lacson, Supreme Court forthwith ruling won't affect BP Sara impeachment in Senate. O, kita nyo mga kababayan, nagmamagaling na naman itong Pinky na ito. Sunod na panauhin. Yes, dahil nga ang bola ay nasa inyo na. Papunta na sa inyo, partner. Hawak nyo na ang beat. Nako, good morning po kay Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Good morning po, Sen. Welcome back po. Hi sir, welcome back po. Yeah, good morning Victoria, good morning Christian. Good to be back. Oo Sa nga inyong po. programa, anong ganap? Good to hear you again, sir. Sir, so ang information is possible kung napagbotohan daw po itong articles of impeachment sa House plenary on May 11. If i-transmit po ng House on May 11 to the Senate, kailan po i-convene ang Senate Impeachment Court? Ang interpretation ng aming Senate President, Tito Soto, sa salitang forthwith, immediately. So, yun ang mangyayari sa Senado. Hindi tatagal na 1 linggo, siguro hindi tatagal na ilang araw. Basta forthwith, ang kanyang, maliwanag yung kanyang sinabi. Agad-agad, i-constitute niya yung Senado bilang impeachment court at magtete kami ng oath. So, possible May 12, sir? Mag-convene? Yeah, possible. Basta yung depende sa circumstances, no? Pero kung si Senate President ang susundin, gusto niya agad-agad makonvene. O, kita nyo itong dalawang bulagaan na mga bobo na mga ito. Pag flood control, ayaw nilang pag-usapan kasi nga mga dawit itong mga ito. Itong si Tito Soto nakakubra ng 5 maleta na ayon sa mga Marines. So ayaw nilang imbestigahan ng flood control. So dito sa impeachment, atat na atat. Wala pang botohan dito sa kongreso ng mga maletagang nakakampi nila, itong dalawang ito ng mga kupal. Yan ang sabi ng mga kritisismo mga kababayan. Mga kupal na walang alam, nagmamagaling, gusto agad ma-impeach si Sara. Tapos itong si Lacson, si forthwith ruling won't affect BP Sara impeachment. Nagmamagaling na naman. Parang hindi siya convince sa sinasabi ng Korte Suprema. Naku, ang gagaling ng mga bobo na mga ito, sabi ng mga komento. Opo. Sir, so walang epekto sa Senate yung desisyon ng Supreme Court saying na ang definition ng salitang forthwith is within a reasonable amount of time, not necessarily immediately? Yes, tama yon. Pero sa interpretation nga ni Senate President, ang forthwith is immediately. Yun ang simpleng meaning ng forthwith. O isipin mo, para bang nanggagago lang itong dalawang ito na itong desisyon ng Korte Suprema, para bang pinapalabas nila na mas magaling sila. Tignan yung pagkakasabi na sinabi SC forthwith ruling won't affect BP Sara impeachment. Ang interpretation daw ni Tito Soto immediately. Para bang iniinsulto niya yung Korte Suprema na para bang pinapalabas ang dalawang kupalers na ito na dalawang makakapal ang muka na mga Hestas Barabas na ito. Sinasabi ng mga komento, galit na galit. Para bang pinapalabas nila, mas magaling sila sa Korte Suprema. Mga kupal kayo. Yan ang sabi ng komento, mga galit na galit yan. Sabi ni San Juan de Dios ng Batangas, ayaw ko dyan sa dalawang yan, mga kupal.
Mga protector ng mga buhaya yan. Yung Blue Ribbon Committee, pinabayaan nila. Yung investigation sa flood control, pinabayaan nila. Kasi nga itong si Kupal na Tito Soto, nakakulimbat din ng 5 maleta. Diba? Ano ba bang aasahan nyo sa dalawang ito? Tapos, para bang pinapalabas nila, mas magaling sila sa Korte Suprema. Diba nung nakaraan, binasura itong impeachment, tapos kini-question nila? Di nyo ba alam na ang Korte Suprema, the final arbiter of the land? Kung ano ang desisyon nito, ito yung magiging batas ng kalupaan ng bansang Pilipinas. Mangestas Barabas. Sabi ng mga komento mga kabayan. Kasi para bang pinapalabas ang dalawang ito, magagaling sila. Wala namang kwentang dalawang ito eh. Yung sinasabi ng komento eh. Opo. And do you agree with that, sir? Yes, para wala nang problema. Kasi pag nag-constitute, hindi naman ibig sabihin kinabukasan magta-trial eh. Kasi may proseso pa yan eh. Kapag nag-constitute, siyempre mag-take oath, pagkatapos papadala ng summons yung respondent, 10 days yun. Pagkatapos noon eh, siyempre magre-reply yung prosecution. Ganon, meron ganon. Pagkatapos noon, meron pa tinatawag na preliminary conference. Nang sa ganon, maayos yung takbo ng trial. Mag-stipulate, magkakaroon ng stipulation yung magkabilang panig na nakapagitna yung impeachment court, yung hindi not necessarily senator judges, pwedeng si Senate President, yung o kanyang legal advisor, ang mag-stipulate nang sa ganon, magkaroon na ng pag-uusap, ano ba yung pwedeng talakayin sa trial. Kasi ang natatandaan nga noon, nung impeachment, yung trial ni dating CJ Corona, medyo hindi nagkaroon ng preliminary conference. So bandang gitna, nagkagulo-gulo kung ano-ano yung napapasok ng mga testigo. Doon pa lang nagsagawa ng preliminary conference o pre-trial. So mas mainam na yung sa simula pa lamang, maliwanag na kung ano yung tatalakayin sa trial, yung tinanggap na magkabilang panig, hindi na yung pag-uusapan, hindi na pagdidebatehan ng prosecution at saka ng defense. O dito mga kababayan, malabo na makonvict itong si Inday Sara. Alam nyo kung bakit? Walang karesi-resibo puro chismis So pagdating na po ng Senado, itong impeachment mga kababayan, dito na mababalatan ng buhay ang mga testigo na nagdidiin kay Sara. Kasi nga, dito sa ginawa ni Luis Tro, na sinabihan ng isang sikat na abogado na si Attorney Berhilio, na sobrang garapal ang muka. Ayan, sila Dilima, sila Pastor Abante na sobrang bastos ang bibig. Diba? Walang mga resibo, hindi mo pwedeng questionin ang karakter at ang credibility ng mga testigo. Diba? Nakita nyo, pati yung sa tax. Diba? Gusto nilang buksan, natakot sila, ayaw nilang makasuhan, ayaw nilang makasuhan ng sangkaterbang kaso. Diba, mga kababayan ko? O ngayon, magkomento kayo, kayong mga loyalistang tanga, kayong mga loyalistang maeepal. Kasi, kayo yung problema din Alam nyo na bending dalong ginagawa kay Sara Duterte, nandyan pa rin kayong mga uto-uto kayo. Mga tangalistang epal. Yan ang sinasabi ng mga komento. Kasi pag DDS sa sinasabi nyo, DD shit. Tapos sasabihin pa ng si Agot Isidro na laos na nagmumurang kamatis na. Kawawa ka naman, DDS ka pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Anong masama pag DDS ka? Hestas Barabas. Yan ang sinasabi, binas siya ng taong bayan dito. Kaya itong sila Tito Soto at Ping Lacson, mga walang kwenta ang mga ito. Yan ang sinasabi. Binabash sila ng taong bayan kasi wala silang nagawa sa korupsyon. Itong impeachment ni Sara gawa-gawa lang ng mga Hestas Barabas na takot sa kanya. Kasi nga pag ito naging presidente mga kababayan, ilista nyo lahat ng mga buhaya dyan, maliit malaki, bitay. Ilista nyo na pati mga naggagano ng pulburon, bitay. Kaya mga kababayan ko, malamang tuloy-tuloy itong pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. Itong impeachment na ito wala, basura ito, ibabasura lang ng Korte Suprema. Okay po? Hindi mababayaran ng prinsipyo ng mga taga Supreme Court dito.
Di ba mga kababayan? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Shout out sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po.